At ako po yung tagapagbalita, kapartner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutang i-share at i-like ating mga page, ang DZRD 981 Top News, SMNI News North Luzon at SMNI Radio News Channel. Hanapin niyo rin pong SMNI DZRD 981 sa TikTok. Para sa unang detalye ng ating mga balitang regional ngayong umaga. Nagsusuot ng helmet, mahalaga yan kay Poso Dagupan City Chief Alvin Dicano. Ang detalye ng balitang yan mula kay Marcila Balog. Marcila. Yes, good morning ka-partner. Mahalaga ang pagsusot ng helmet ng mga motorista para sa kaligtasan. Ito ang binigyang din ni Dagupan City Public Order and Safety Office Chief Alvin Dicano sa panayam ng Sunshine Radio. Sunshine News Blast. Pero naging Poso Chief ako, nakita ko yung hirap ng enforcer, nakita ko yung mga ordinansa, kung ano yung mga bawal. Ay, ganito pala, bawal. Kaya ako, nung naging ano ako, ay, umaano na rin ako. Dati hindi rin ako nag-helmet, pero ngayon, nag-helmet na rin po ako kasi yan ang striktong pinagbabawal ho namin dahil dun sa 2022-2023 na mga disgrasya na ano. Dagdag nito, unti-unti na mababawasan ang mga motorista na hindi nagsusuot ng helmet. Anya noong 2022, marami silang naitalang na disgrasya na hindi nagsusuot ng helmet. Nabawasan ito noong 2023 at ngayong malimit ay ng mga turista na sa lungsod ang nahuli nila na hindi nagsusuot ng helmet. Tiniyak nito na istriktong pinapatupad ang pagsusuot ng helmet sa Dagupan City. At nasa 1,500 pesos ang multa na ipapataw sa mga mahuhuling walang helmet ang saad ni Dicano. Para sa Diyos sa Pilipinas, mahal, Sheila Balo ka partner mo sa Balita at Service. Samantala, libreng reflectorized vest at sticker papamahagi ni Mayor Pete Berera ngayong araw. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Lorna Hernandez. Kapar Lorna. Yes, kapartner, ipapamahagi na ngayon araw ang libreng reflectorized vest and sticker para sa mga or sa final slot na handog na binibigay ni Mayor Pete Berera para sa mga motorista. Ito ang isa sa ibinahagi ni Mayor Pete sa panayam ng SMNI News Luzon at Sunshine Radio. Sunshine News Blast. Mayroon ng provision ordinance 325 that's 2024 na yun nga. Napakaganda yun kasi marami na din disgrasya sa gabi. Lalo na pag nakamotor yan, iniwan pa ng reflector space o minsan yung tail light ay mahina, minsan nababangga. Napakaganda rin yung mga aksyon ng ating mga Una nang nagkaroon ng submission of requirements nito noong August 9, 2024 kung saan first come first served basis at mga kailangan ay original and xerox copy ng driver's license o RCR optional at barangay certificate of residence. Sunshine News Blast. Actually, yung tricycle, mga tricycle dito, yung mga ano, mabigyan na ng best yan ng 1,000 ni General Evangelista. Bago siya pupunta ng Armed Director, napunta rito si General Lula, dala-dala niya yung best na yan. Nag-reflectorized best. Nabigay siya ng 1,000 sa lahat ng mga tricycle driver. Ngayon, ang lahat ng tricycle na ngayon, binibigyan ko siya ng reflectorized sticker. Yung bayad muna bago ang sarili na reflectorized para at least makita naman. Samantala, inihayag ni Mayor na tuloy-tuloy din ang infra project niya sa lungsod or sa bayan maging ang pagsasaayos ng mga kalsada. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Service. Dagdag pang balita, kauna-unahang 4-piece blood bank itinayo sa Solsona, Ilocos Norte. Alamin natin yan kay Kamar Bictao. Kamar Bic. Naitatag ang kauna-unahang 4-piece blood bank para sa lahat ng benepisyaryo ng 4-piece sa Solsona, Ilocos Norte sa pamamagitan ng programang Pantawid Buhay na isa katuparan ng programa dahil sa pagkakaisa ng Municipal Operations Office ng Solsona, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office
at MMHNMC. Aabot sa 89 beneficiaries ng 4-piece mula sa 22 barangays ng bayan ang naging blood donors. Ang inisyatibong ito ay naglalayong maiangat ang kamalayan ng mga benepisyaryo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng blood bank, kabutihan nito sa kalusugan at pagmamalasakit sa kapwa na nangangailangan ng dugo. Ang blood bank ay matatagpuan sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center at inaasahan naman ang pangalawang siklo ng programa sa Oktubre taong kasalukuyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, pumahal, Bigtahod, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa ang balita, DOH Ilocos Region nakiisa sa pagbati sa pagbalik bansa ng mga atleta mula sa 2024 Paris Olympics. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapar Bien Bergabilla. Barbien! Yes, good morning, kapartner. Nakikiisa ang Department of Health sa pagbati sa pagbabalik bansa ng mga atleta mula sa 2023 Paris Olympics. Ayon sa kagawaran, isang karangalan ang binigay ng mga atleta matapos makasungkit ng 4 na medalya at sa kauna-unahang gintong medalya para sa Pilipinas sa larangan ng gymnastics sa Olympics. Katuwang ang buong DOH sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng anumang uri ng esports para sa kalusugan ng bawat isang Pilipino. Dagdag ito, panalo ang mga atleta sa puso ng bawat Pilipino. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahato sa Bien Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, mga kaso isinampa laban kay Vice Mayor Simplicio Rosario, umusad na ayon kay Admin Aid Castro Jr. Alamin natin ang balitang yan sa pagbabalik ni Kapar Lerna Hernandez. Kapar Lerna. Umuusad na ang mga kaso na inihain ng ilang mga opisyal ng Zimmaley, Pangasinan laban kay dating Mayor at ngayon Vice Mayor Simplicio Rosario. Ito ang inihayag ni Admin Aid Leon Olerde Castro Jr. sa panayam ng Sunshine Radio kahapon. Sunshine News Blast. In after of every event, before and after of every program, before and after of every projects, dapat meron tayong inventory. Yung unang kaso namin, yung Kapusan Compulatory, kundi nasa central office na po. May resolution na yun, hintay lang namin yung paglalabas ng resolution nasa central office na po. Yung pangalawa ngayon, na kaso namin, nung medyo ito madali ito yung MRF, yung prior years. Nakadakit na to at kami po dumating yung sulat namin nung last 2 days na pinapagpal na kami ng position paper for another resolution. Ngayon, itong pagpapel namin ng abit-abit namin, itong position paper namin, ito po'y sinabit na po namin yung sinasabi nila na ako po'y pinipilit si Jeffrey na mag-sign ng abit-abit. Ito po hindi po ito galing kay Jeffrey nung malakas pa siya. Sa ngayon, tapos ng audit ng Commission on Audit at ipapasa na ito sa Ombudsman. Sunshine News Blast. Ayun, saka bibigyan na kami ng kopya kung ano ang naging decision nila doon sa mga disallowances na matagal na. Kasi umabot na ng 1 year eh. Kaya lang siyempre, dinadaan natin sa legal. Baka nag-file naman sila ng appeal to the central office. Kaya nang tiyatang namin sa central office. Kaya siguro, itong week na to, ipapadala ng COA yung report sa Central Ombudsman. Dagdag ni Castro, pag-aaralan na ng Ombudsman ang mga ipapasa ng COA. Inaasahan ni Olorde na matatanggap ang resolusyon hanggang August 30, 2024. Saad ni Castro, nakatutok sila sa mga kaso at aabot sa 15 ang kaso na ito na kanilang hinain. At sa ngayon, may isa pa silang ihahain na kaso sa Ombudsman tungkol sa school buildings. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Dar Yusek Celeste, kaisa ni Secretary Estrella sa pamamahagi ng katibayan ng wala ng utang sa mga magsasaka. Wala ng utang ang mga magsasaka dito sa Pangasinan
at sa ibang lalawigan. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila. Kaisa si Department of Agrarian Reform Undersecretary Cazel Celesky ni Secretary Conrado Estrella III para sa pagbibigay ng katibayan na wala ng utang ang mga magsasaka. Saad ni Yusik Celeste dahil sa New Agrarian Emancipation Act, ang Certificates of Continuation with Release of Mortgage or COCROMS ay isang dream come true para sa maraming agrarian reform beneficiaries. Sa loob lamang ng isang taon ng maisabatas ng NAEE ay agad nang napiripika ng DE ng DAR ang benepisyaryo at napamahagi agad sa mga kokrom. Nangako ang DAR na ito ay simula pa lang ng mas marami pang suporta ayon kay Yusik Cazel. Isa rin si Yusik Celeste sa umiikot sa buong bansa noong kasagsagan pa lamang ng paggawa ng implementing rules and regulations ng condonation law. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ang partner mo sa Balita Service. Samantala, empleyado ng pamahalang lungsod ng Alaminos sumailalim sa Disability Awareness and Sensitivity Training. Ang detalye mula kay Kapartner Vic Tahod. Gorbic. Sumailalim ang ilang empleyado ng pamahalang lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni City Mayor Art Brian Celeste sa isang Disability Awareness and Sensitivity Training na may temang Promoting Inclusion, Celebrating Abilities and Advocating Access na ginanap sa sports complex ng lungsod. Layunin ng aktibidad na ito na mabigyan ng tamang kaalaman at kasanayan at pagtutuunan ng pansin ang kahalagahan at pagkakaroon ng pantay-pantay na karapatan at estado ng bawat person with disabilities sa syudad lahat ng aspeto at lokal na serbisyo. Nagbahagi ng kaalaman bilang tagapagsalita sina Social Welfare Aid PDAO Focal Eric Marinas ng LGU San Fabian at Recreation and Welfare Services 3 Annalyn Sangalang. Ito ay inorganisa ng City Social Welfare and Development Office kasama ang Person with Disability Affairs Office, katuwang ang City Human Resource Management Office ng pamahalang lungsod ng Alaminos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Vic Tahod, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, mga sobrang school supplies, alcohol at iba pa sa panahon ni dating Mayor Rosario, iimbestigahan. Alamin natin yan kay kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Inihayag ni Municipal Administrator Attorney Franco Francisco sa isang panayam kahapon na imbestigahan nila ang mga nakitang mga nakaimbak na mga gamit, alcohol, school supplies na nakatambak lang. Ito kasi ay maaring donasyon o di kaya ay binili, pero ang tanong, bakit hindi ito na pamahagi lahat? Dagdag ni Atty. Francisco, isa sa tinitignang anggulo rito ang posibleng donasyon ang mga naipamigay sa mga tao, ngunit maaring idineklarang binili. Isa na rito ang alcohol na nag-donate ng alcohol ang San Miguel Corporation, ngunit bumili pa ang LGU sa panahon ni Mayor Simplicio Rosario ng alcohol na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Sunshine News Blast. After of every event, before and after of every program, before and after of every projects, dapat meron tayong inventory and proper accounting ng mga bagay na binibili natin at binibigay para malaman ng taong bayan kung saan pumupunta yung kanilang taxes na nagbabayad nila. Kaya ito ay subject for investigation. Sa kabila nito, ibibigay sa susunod na taon ng mga school supplies na sobra ngayon. Anya, para kay Mayor Pete, ang halagang single centavo at gusto nito na walang masasayang sa pera ng taong bayan. Sunshine News Blast. I'm thinking na marami na nga. So dapat sana mula noon, kaya pala malaki yung nagagastos din natin pagdating sa mga distribution ng school supplies, dapat hindi dapat magastos ng gastos ang ginagawa natin eh. We also need to find ways on how we could save more money so that we can give more to our constituents in this time. Saad ni Atty. Franco na kapag may nakitang anomalya rito, pwedeng maghain ng kasong malversation o graft hinggil dito.
Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Para sa ulit balitang regional, STEM Borer o ASCIP, posibleng umatake sa mga palayan sa 40 lugar ay sa Bureau of Plan and Industry kasama ang Ilocos Region. Alamin natin yan kay Kapar Sheila Balagwar. Sheila. Malamig ang panahon ngayong tagulan, ngunit ayon sa Department of Agriculture Region 1, hindi tumitigil ang mga pesti sa pag-initan ang mga palayan. Kasama na rito ang STEM Borer o ASCIP na ayon sa Bureau of Plant Industry ay posibleng umatake sa 40 na lugar kasama ang Ilocos Region at 4 na probinsya nito. Dahil dito, maaaring mabawas agad ng ani kung 30% ng mga palay ay may dead heart sa panahon ng pagsusuri at nasa 20% naman kung nakitaan ng uban o whitehead sa panahon ng pamumulaklak hanggang paghinog ng palay. Mahirap labanan ng ASCIP gamit ang insecticide dahil sa tago nila sila sa loob ng puno ng palay. Huwag i-accept ang ASCIP sa palayan, kaya sundin ang nire-rekomendang paglalagay ng nitrohino sa dapat isabog ng 2 beses at dapat ding i-monitor ang populasyon ng paro-paro para malaman kung dapat magbomba ng insektisido. Dapat ding paramihin ang kaibigang organismo gaya ng putakti o mga uod na umaatake sa mga ASCIP at panghuli. Aaruhin at patubigin ang bukid pagkatapos umani para mamatay ang mga uod. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka partner mo sa Balita at Service.